This episode is sponsored by Podmetrics. Podmetrics is a platform we use to get all of the data we need for our shows. For more details, visit podmetrics.co and use the code TMTGShowPod. And again, that's podmetrics.co and use the code TMTGShowPod. Yeah! Welcome to the year-end bash, the year-end special of the MTG Show podcast. So, bakit ba't ko pinaggagawa tong to? So, bigyan ko muna kayo ng background story bago tayo magpatuloy sa ating programming today. Since medyo nag-iisip-isip kasi ako ng pwede kong episode about the year-end. Actually, ang una ko talaga naisip, I'm going to do random wrestling talk on the group, but nag-change bigla yung plano, and then I decided to do this voting thing na nag-umpisa nga nung Survivor Series week and natapos na siya noong December 10. So unang-una guys, maraming salamat sa lahat na sumusuporta dito sa podcast, and syempre maraming salamat din sa mga nag-share o sa mga nagbibigay ng ideyas about the podcast and sa mga tumutulong din sa podcast. Of course, sa mga buddies natin, sa mga podcast natin. Alam naman natin kung sino-sino sila. Then, number 2, salamat din sa mga bumoto dito sa Year-End Bash Awards. Kung wala kayo, wala rin to. Obviously. One of the reasons kung bakit nandito tong Year-End Bash Awards is because of you guys. Definitely, dahil yan sa inyo. So, ngayong taon, despite the fact na medyo hindi maganda ang wrestling ngayong taon, hindi gaanong maganda, hindi gaanong nice, pero still may mga companies pa rin na nag-effort to give their best, and despite of the worst things na nangyayari right now due to the pandemic, at least some companies are trying to give us a present or stuff or programs na pwedeng makatulong na kahit papano and nawawala o nadadivert yung attention natin sa mga problema ngayon, especially COVID-19. So, unang-una guys, gusto ko mag-appreciate sa lahat ng wrestling promotions na they're trying their best na mag-produce ng ganitong mga content sa mga products nila, sa mga companies. Gusto ko pasalamatan sila. And then, number 2, syempre sa mga sumusuporta sa mga promotions na to. I don't want to mention them one by one, but it remains the same. Thank you. So, hindi na tayo magpapatagal. Let's start with the first fan voting category. So, sabi ko nga, I'm not going to give you all, alright? Sabi ko, bibigay ko lang kung ano yung pwede nyo pag-desisyonan. Pero ito, syempre, sabi ko, decision nyo to, wala akong pake sa decision nyo dyan. And the end of the day, bibigyan ko lang kayo ng ideyas. Binigyan ko lang kayo ng ideyas, o binigyan nyo lang ako ng ideyas. But in the end of the day, kayo pa rin na magdidesisyon about that. So, ito na ang ating stable of the year. So, basically guys, ang ginawa ko, inalis ko na yung mga walang boto dito na na stables. Ginawa ko is top 5 o yung mga may boto lang. So, ito na yung lumabas sa ating ranking. So supposed to be, madami to madami ata to. 3 ata to per company. So, ang lumabas sa ating sa ating rankings. So, ito top 3. Number 1 sa pinakamababa is UE. Top 3 yan Undisputed Era with 15.4%. And then, second
is the Hurt Business with 23.1%. And the stable of the year is wait lang, tangay na. Lost in putang ina. Hirap talaga i-discuss na to. So, LIJ, yun ang ating di ko talaga ma-discuss to, promise. Di ko talaga lost in putang ina, ayoko na. Basta LIJ, tapos. So, LIJ with 30.8%. So, congrats kay Naito. Putang ina, ba't di ko talaga ma-discuss yung LIJ na yun? Buisit. Di ko mabigkas. Lost in putang. Ayoko na. Parang nagtatang twist ako dito. So guys, bakit LIJ? So, syempre, boto nyo yun eh. Pero ako, my opinion lang, if WWE wise, I'm going to give it to you, Hurt Business. Kasi, para sa akin, parang mas dominate lang siguro yung booking sa Hurt Business ngayon. Imperium kasi maganda rin yung run nila so far, pero ang naging problema doon is yung pagtigil nga sa NXT UK. And LIJ, one of the factors kaya sila napili siguro dahil ng popularity ni Tetsuya Naito. Di ko talaga mabigkas yung yung buong pangalan no. Putang ina. Ayoko na. Nagtatang twist na ako dito. And then let's move. Masyado na ako So, ito yung natira pa. So, Inner Circle and the Elite with 7.7% each. So, it means 15% pag malagay natin round off. Ito na. Susunod. So, ito na yung ating susunod na category. So, it means sa inyo pa rin galing to. Ito yung ating weekly show of the year. Di na ako masyadong magsasalsal ng comments dito sa mga natin para mabilis. So, weekly show of the year, no doubt, is the AEW Dynamite. AEW Dynamite with 61.5% round off 62%. And then, yung sunod naman natin is SmackDown, 23%. And then, the last place is NXT with 15.4%. 15%. Di pa siya round off. Kasi di naman siya mara-round off eh. So, yun. Mag-agree siguro ako dito na Dynamite is the best weekly show of the year dahil mas maganda siguro yung napoproduce nilang product. Medyo tagilid lang nung first week of April nung nag-announce nga ng stoppage ng mga shows. Yun lang siguro ang downgrade ng Dynamite nung taon na yun. Ngayon taon, the rest, wala eh. They are trying to destroy NXT over and over again. But I love the products as well. NXT, AEW, I love them as well. But SmackDown, paano nagkaboto SmackDown dito? What's the reason, guys? Pangit ang booking ng SmackDown nung mga nakaraang araw. Sinisave lang siya ni Roman, actually. The Roman booking. And then, the rest, meh. Anong dahilan ba't nanalo nakuha nyo tong SmackDown? Bakit? What's the reason? Sasha and Bayley? I don't think so, man. Despite the fact na pangit na maganda yung matches sa mga pay-per-views, it doesn't mean na maganda rin ang matches sa pay-per-view ay sa mga weekly shows. I don't think na SmackDown deserves the spot as the second place. Di ko makuha, ba't ganun? But sabi ko nga guys, wala akong pakialam sa mga binoto nyo dito, but in the end of the day, I'm going to give my opinions lang. Ayan, so next natin is the worst weekly show of the year. Ba't ko ba't ako nagdiin sa worst? Diinin ko yung worst kasi definitely medyo nag-agree talaga ako dito. So, ito muna, pababa muna tayo. So, SmackDown and AEW Dynamite respectively, 7.7%. Round off, 8% each. And then, Impact Wrestling with 15.4%, second place. Hindi natin mara-round off kasi mababa eh. 15%. And then, the worst weekly show of the year, halos 10
ata na daliri ang nag-agree sa akin na ito talaga yung worst weekly show of the year. With 69.2%, hindi natin mara-round off. So, the worst weekly show of the year from this survey, of course, is Monday Night Raw. No comments, no doubt, I'm going to agree with this. Then, ito, Company of the Year. Man. Mag-agree na ako dito. Agad. I'm going to agree with this. So, doon muna tayo sa mababa. Impact Wrestling, 4th place, 7.7%. Round off, 8%. And then, AEW Dynamite, 15.4%. 15. And then, WWE with 23.1%. And New Japan Pro Wrestling, no doubt, one of the best months of the year since July, 53.8%, round of 54%. Props sa New Japan nga pala, actually, sa isang napakagandang tournament na pala recently. G1, tsaka yung Super Junior, tsaka yung tag, ano bang pangalan tournament na yun? World Tag Cup, World Tag League. Yan. And then, let's move on. Nag-agree lang naman ako na New Japan yun. And then, ito yung mga nag-stand off sa mga matches. In terms of matches this year muna. So, I'm going to mention 5 of them sa cinematic matches of the year. So, marami rin akong gusto na cinematic matches. Ako muna, magbibigay muna ako ng top 3 ko. Alright? So, ang top 3 ko actually is number 1. Pababa muna ha. So, number 3 pala. Number 3 best cinematic match para sa akin is The Fiend versus Cena. Actually, Fiend versus Cena kasi is, alam mo yung feeling na nabigyan ka ng mind games sa utak mo. And then at the same time, binigyan ka ng entertainment and awesome match. Parang yun ang vibe ng pay-per-view na to actually. So that's why ito talaga yung gusto ko na match na yun. Sa WrestleMania, mas gusto ko pa ata to kaysa sa ibang match ng WrestleMania 36. And then, next is the Stadium Stampede. Number 2. Match-wise, ito yung best cinematic match sa AEW history. One of the best matches so far ng AEW in terms of cinematic things or even their matches itself, one of the best matches, no doubt about that. And then number 1 is no doubt, walang makakontra dito, AJ Styles versus The Undertaker at WrestleMania. Wala na akong ibang reason kung bakit gustong-gusto ko tong match na to. Basta I love the match. Wala naman sigurong kukontra na Undertaker is the best cinematic master so far. Pero ito. Opinion ko yan Pero, based doon sa polls, ito na yung lumabas. So, 5 ang inap ko dito. So, that's 3 match na iisa ang rating. So, that's 8%. That's Fiend versus Cena, Grimes versus Loomis, and the Money in the Bank ladder matches. 7.7%, round off 8%. And then next is the top 2. So the top 2 natin, ito yung best cinematic match sa AEW. So that's the Stadium Stampede. No doubt about that. One of the best matches, entertaining, awesome match. Halos 1 oras kang di dito makaka-move on. And yung review ko naman about that is very accurate, maganda. Hindi ka bibiguin ng match na to. And sinisigurado ko sa'yo, if you watch the pay-per-view, pag napanood mo tong pay-per-view, sigurado ko, hindi mo mareregret tong Double or Nothing this year. And then, the number 1 match of the cinematic match of the year, no doubt, The Undertaker versus AJ Styles, 53.8%. Round off, 54%. Kasi para sa akin lang naman,
Ito kasing match na to, Undertaker at AJ Styles, hindi na siya match. It's more on a story na na-deliver nila. Para sa akin, na-deliver nila ng tama. In a proper way. And then yung farewell nga ni Undertaker doon sa match na yon. Para sa akin, superb yun. Na-deliver na rin in the proper way yung match na yon. So that's why marami ang may gusto sa match na to. So, magka-cut muna ako ng konti. So, I'm going to promote our stops. So, again, thank you for the Philippine Podcast Directory for another year for the podcast industry sa pag-support sa lahat ng podcast ng Philippine Podcast Directory. Maraming salamat po sa Philippine Podcast Directory sa patuloy na pagsuporta sa podcast. And of course, sa lahat ng podcast ng Philippine Podcast Directory, maraming salamat po sa inyong lahat. Yun, let's move on. Ayan. Ito na yung isa sa mga interesting sa akin. Pero nako-confused din ako at the same time. Nilapag ko is actually top 3 lang para sa akin. Top 3 nilapag ko dito sa listahan na i-up ko dapat sa page by Friday. If di nyo pa napapakinggan tong episode na to, I'm going to upload the stuff sa podcast page. Sa podcast page siya unang makikita bago tong episode. So, the things na nangyayari nga dito sa matches na to, it's very strange. Merong nagdidikit-dikit, merong majority, merong landslide. Pero ito, pag-usapan natin. Marami kasing match na nilagay dito. Pero itong tatlo, para sa akin, para sa listahan na to, ito yung mga nag-stand out. Ako muna, magbibigay muna ako ng top 3 matches ko of the year based on this list. So number 3 para sa akin is the Roman Reigns versus Jey Uso match. Great storyline, great storytelling. Wala akong naging problema sa match whatsoever. Nahabaan lang ako sa mismong match itself. Medyo nahabaan lang ako ng konti. Pero hindi ko masasabi na pangit yung laban. So, number 2, I'm going to agree with this kasi medyo So number 2 natin is actually a New Japan match. So that's a Shingo Takagi versus Kazuchika Okada from G1 Climax Day 13, I think. Day 13. Grabe tong match na to actually. Ito yung isa sa mga hindi ko natulugan na match sa G1. First time, mala nga di nga ako nakatulog dito sa match na to. Putang ina. Pero evil matches, fucking shit. Lagi ko natutulugan yon, seryoso. Pero this match wise, I love the match. Wala akong naging problema masyado unlike the top 3, that's Roman and Jey Uso. Ito, wala talaga akong naging problema. Time limit lang talaga. Bitin talaga sa akin. Gagaya nga na ibang matches sa G1, time limit talaga ang naging problema ko dito. Parang hindi na lang nabigay lahat ng best 30 minutes. Pero, satisfaction yun. Nasatisfy ako doon sa match na yon. And I wish na sa G1 next year makabawi sila ng maganda. And then, the number 1, in my opinion, based lang naman sa delivery sa lahat ng was Bayley versus Sasha. Hindi ako fan nitong feud na to, but I love the match, man. The goosebumps going to the match is very versatile sa akin. Very interesting kasi story. Pero hindi ako naging fan nitong storyline na to, seryoso. But I love the match, them. Mas gusto ko pa to kaysa dun sa ibang matches sa card ng Hell in a Cell on that month. And meron pa ba kayo i-mention pa? Ayan, meron pa kayo i-mention yung kay Ghost Yosaki. Check nyo rin yung mga matches niya this year. Grabe rin yung mga naging matches niya sa Noah. Yan. So, ito naman ay base sa akin. Opinion ko to, And then, I'm going to give my outcome doon sa polls natin. So, number 3 is Bayley versus Sasha.
with 23.1%, round off 23%. And then Takagi versus Okada from G1 Climax 30-day 13. So that's 23.1%, round off 23%. Same lang. And then the match of the year based on the rankings is the Roman Reigns versus Jey Uso from Clash of Champions with 30.8%, round off 31%. So let's move on to pay-per-view of the year. Actually guys, lahat ng pay-per-view ay nag-stand out para sa akin. Magaganda lahat ng pay-per-views ng AEW, meron din tagilid. Siyempre, lahat naman may tagilid. WWE, meron din tagilid, no doubt. Hindi na ako mangongontra dyan. Pero sa akin muna, kung tatanungin nyo ako, what's the best pay-per-view of the year? That's not a AEW pay-per-view. Not a New Japan pay-per-view kasi medyo tagilid sa akin talaga ibang events ng New Japan. So that's a WWE pay-per-view. Very strange sa akin na magandahan ako sa isang WWE pay-per-view. Napaka-strange, yago, seryoso. So the pay-per-view of the year was actually Hell in a Cell 2020. Ang strange, gago. Seryoso, napaka-strange nung decision ko na yon na Hell in a Cell is the best pay-per-view of the year. Siguro lahat kayo mag-agree sa akin. Ewan ko bakit. Basta ako, na-strange lang ako sa decision na yon. Maganda kasi lahat ng Hell in a Cell matches. Ang naging downside ko lang siguro dito sa Hell in a Cell na to is yung mga filler na nilagay nila during the card. Yun lang. Yun lang ang naging problema ko. So, based naman sa rankings natin sa podcast, so, meron din tayo sa damakmak na pay-per-view doon. And nilagay ko na lang is yung top 3. So, number 1, sa pababa. Number 3, technical. Labat na agad number 1. So, number 3 was WrestleMania 36 with 15.4%. SummerSlam with 15.4%. Tangina. Kaya ayoko mag-record ng ganito kaaga. Nagiging-sabog talaga ako. 15.4%, and the best pay-per-view of the year is Full Gear with 30.8%. Medyo nagdududa ako bakit pinili nyo tong Full Gear. Seryoso. Nagdududa talaga ako bakit Full Gear to. But still, your decision. Bakit Full Gear? Nagdududa talaga ako. Seryoso, nagdududa talaga ako dito sa Full Gear na to, promise. Pero wala eh, decision niyo yan eh. Hindi ka naman decision tong ano to eh. And then, next is the NXT Special of the Year. So, lahat ng special ng NXT, meron niyang kanya-kanyang distinguish or kanya-kanyang persona, ganon. Parang definition. Lahat halos meron. Pero syempre, hindi lahat maganda, hindi lahat pangit, hindi lahat pabor, or even hindi lahat panalo sa tao. So, based ito sa lahat ng opinions ko, ito yung para sa akin ang best takeover or special actually ng NXT was the Takeover 31. Para sa akin lang Takeover 31. Kasi alam mo yung doon pa lang sa match ni Finn Balor and Kyle O'Reilly. Doon pa lang satisfied na ako sa naging outcome nun sa match na yon. At ewan ko ba't di pa rin na-appreciate ni Dave Meltzer yung match na yon. Ewan ko ba't di pa rin na-appreciate ni Dave yung match na yon. Ba't ang baba pa rin ang bigay niya. I don't think na that match deserves a lower grade or lower score, but I don't blame him. Ito. Sa akin to, I'm going to give the top 5 pala to actually, top 5. So, wala namang pagkakaiba eh. So,
each. So that's the Great American Bash, number 5. In Your House, number 4. Takeover 31, 7.7. Round off 8. And then the Takeover 30 is the second with 38.5. And Halloween Havoc with 38.5. Actually, Thailand. Thai lang yan. 39%. Wala na akong i-kontra dito. Seryoso. Promise, I love the match daw. Pero, wala eh. Thai talaga eh. Ganun talaga ang buhay. Pero, marami nagagandaan sa inyo sa Takeover 31. Sa, Takeover 31. Di ko makuha, ba't walang nagagandaan masyado? Di ko parang sabi ko, Takeover 31 is one of the best takeovers of the year. Sinabi ko yan sa podcast. Check nyo na lang yung episode. And nagdududa talaga ako bakit ang bababa ng score dito ni Dave. And kahit ako, nagduda talaga ako sa score ko nun. Pinanood ko ulit yung buong pay-per-view. Parang nagdududa talaga ako. Seryoso. So, let's move on to the match of the year ng NXT. NXT match of the year. So, sineparate ko ang match of the year. Yes, sineparate ko from the match of the year. Kasi pag sinama ko siya sa ibang matches sa match of the year, baka matabunan lang tong mga match of the year na to sa NXT. So that's why I decided to separate them doon sa So ito, pupunta na agad ako sa top 1. Dito pa lang agree na ako. Ito na agad yung decision ko kung ako ang pipili. So the match of the year for NXT is Ilya Dragunov versus Walter for the NXT UK title on the NXT UK. October 29 nata yan. October 29 episode. Grabe. Pinaliwanag ko na yung sa isang episode, yung match na yon. Grabe. Until now, di pa rin ako makapaniwala na binigyan niya to ng 5-star ni Dave. Pero yung kay Balor, hindi niya binigyan ng matinong 5-star. Kasi pares lang naman silang solid. Pero di ko makuha yung point why this match getting lower match score than the UK match. Pares lang naman maganda eh. Pero kanya-kanyang panlasa. Kika nga kanya-kanyang preference, kanya-kanyang panlasa lang yan. And then ito na yung mga iba pang matches. So, Ilya Dragunov versus Walter for the NXT title. 61.5%. Round off, 62%. And then, yung iba pa, that's the women's title ng NXT In Your House with 15.4%. And then, the ladder match sa TakeOver Tampa sa USA Network, yung pre-takeover, that's 7.7. And then the Cole versus Lee from NXT Great American Bash Day 2 with 7.7%. And then the final category for the fan choice is the rivalry of the year. So for the for the rivalry of the year, kasi ito yung mga matches and feuds na dapat ay may magagandang stories. But the WWE side, parang ilan lang ang magandang story. I'm going to agree with this. May nakita kasi akong tweet before na WWE is not the company for storytelling. That's AEW. But in matches, duda yan. Nakakaduda. Pero ito na yung rivalry of the year based sa polls. So, let's start with Bayley versus Sasha. 84.6%. No doubt. But nag-no doubt na agad ako. Wala akong duda dito na ito talaga yung match of the year. Worth as expected, not surprised. But, sabi ko nga, maganda to. Maganda tong match na to.
And hindi ako nagduda talaga nung una pa lang na ito talaga yung naging match of the year sa pay-per-view na to. And ito rin ang naging match of the year ko sa opinion ko. That's Bayley versus Sasha. 84.6%. Dami ko nang dito, mali. And then next is Eddie Kingston versus Jon Moxley for the AEW World title with 7.7%. And then the Drew McIntyre and Randy Orton feud with 7.7%. So yun na lang ang ating People's Choice Awards. Thank you ulit sa lahat ng tumulong sa akin for the decision nitong sa People's Choice. Kung walang naging outcome itong Year and Bash Awards natin. And let's move on to my picks. Based na to sa naging opinion ko about the past year. And siguro deserve naman to ng lahat ng wrestlers na maging wrestler of the year or kahit anong category, they deserve that induction or that appreciation. Pero hindi nakakaduda na syempre meron mag-stand out sa huli and syempre meron ding lubog. So let's start with the tag team of the year. So marami nag-stand out na tag teams sa divisions kahit saan, AEW, WWE. Most of the time WWE decides to split up some tag teams. Legendary tag teams and popular tag teams. They decided to split them up para makapaggawa sila ng bagong stars. Example na yan ay si Big E. Big E is a big popular wrestler because of New Day. But wala, split na. Parang medyo nakakabago. Nakakabago na yung role ni Big E dito sa WWE. Pero, balik tayo. The tag team of the year, actually, binase ko ito sa naging dominance nila sa company since January. Hindi ko binase to sa since nag-umpisa tong podcast. Hindi. Binase ko to sa panonood ko since January. So, the tag team of the year is FTR. Siguro FTR, they're very popular dahil sa naging run nila right now sa AEW. Pero FTR para sa akin is definitely one of the best tag teams right now. Actually, honorable mention ko dito is Bayley and Sasha. Noong May, wait lang. Kailan ba yan? September until July, ganun. Yung run niya yun, grabe, solid dun yun sa Bayley and Sasha. And then, let's move on. So, the most overrated wrestler of the year. So, let's start with the men's. Guys, alam ko marami mag-agree sa inyo tungkol dito. So, the most overrated wrestler of the year for me, ito based to from January din Based to from January. Kung nag-stop man yung company, fine. So, the most overrated wrestler of the year for men's is actually dalawa. Dalawa ang pinili ko dito, yes. Dahil siguro, nagdidikit-dikit lang ang pagtingin ko sa mga yan. So, the most overrated wrestler of the year is Seth Rollins and Evil. Why Evil? I cannot stand with Evil's matches since he won the New Japan Cup and until he won the World Heavyweight title and the Intercontinental title. I can't stand his fucking matches. And yung pag-join niya sa Bullet Club, hindi ko pa rin tanggap na
Evil is now part of Bullet Club. Parang, I don't think na he deserves to be in the Bullet Club. Sounds disappointing. And then, Seth Rollins naman, on the other hand, hindi siya overrated sa akin because hindi siya magaling na wrestler. No. Seth is very good. Hindi siya yung parang versatile. Hindi siya yung sobrang galing. Pero, ang nag-inch sa akin kung bakit sinama ko si Rollins dito is because of his storylines. Example is Rey Mysterio versus Seth Rollins. No doubt about that, one of the most worst storylines ever in the company. In this year or in the whole history. No doubt about that. Wala akong pake. And then, women's side, wala naman siguro sa inyong kukontra about this. The women's most overrated wrestler of the year is actually Nia Jax para sa akin. Nia Jax. No comment. Big off. And then, so, kakat ko lang muna ulit. So, I'm going to promote my, again, the Shopee and Lazada links is still available for usage despite tapos na 12-12. And then may parating pa atang 1-1 and 2-2. Abangan nyo na lang yung announcements sa Shopee and Lazada Facebook page. May announcements naman silang ina-upload dyan. And then sa app. And then yung links naman natin is year-bound naman. Buong taon yan available. So that's tinyurl.com/tmtgsp x Spotify Shopee PH. And then sa Lazada naman is tinyurl.com/tmtgspx Lazada PH. So, yung links na yon is i-click nyo lang yung links and then mag-add kayo ng order nyo. May vouchers din dyan na pwede nyo makuha. And then, sure naman na darating yun sa inyo, sa mga bahay-bahay nyo. Pag na-order nyo yun, darating yun. And, makakatulong yun sa pag-build natin dito sa podcast, sa pag-stay natin here in the pod. So, sa mga gagamit ng links, thank you very much for using the links. And, na-appreciate ko yung tulong sa podcast na to. So, let's move on to the most overrated to the most underrated. So, para sa akin lang naman, isa lang talaga ang naiisip ko pag overrated ang usapan. Pero pag underrated ang usapan, there's a name of few. Napakarami. Pero isang tao lang talaga ang naiisip ko about this. Isang tao lang, definitely isang tao lang. So, may mention pa ako mamaya, pero isa talaga sa mga pumapasok sa isip ko, itong i-mention ko. No doubt naman kasi nagmaganda yung work niya, di nga lang na-appreciate ng tao. Na-appreciate lang siya noong patapos na yung feud niya sa isang certain wrestler. So, the most underrated wrestler of the year based on my own, Buddy Murphy. Nag-agree kayo? Yep. Buddy Murphy kasi si Murphy, parang ang dating niya sa akin, di talaga siya ma-appreciate ng tao. And di ko kaya masisisi kung di niya talaga siya ma-appreciate. Pero ako na-appreciate ko yung naging work niya for the past few days. And yung naging work niya with Seth Rollins, very effective naman. And yung pagpasok nga nila Aliyah sa storyline nila Rey Mysterio, yun na yun, medyo nag-stumble na ako doon, nagduda na ako doon. Pero hindi talaga ako nagduda nung una. Pero ito ngayon, siguro, di na nagbabago yung perspective ko kay Murphy. So, that's why Murphy. So, may honorable mention pa ako. So, number 1 is Ricky Starks sa NWA/AW. Ang ganda yung naging work ni Ricky Starks dito including na yung sa NWA Power tsaka yung AW run niya so far. Napakaganda ng run niya na yun. So, bakit sinama ko din si Starks dito? Definitely one of the reasons ko bakit sinama ko siya dito.
And then, ito na. Ito na yung mga pinaka-importante sa inyo. So, let's talk about Women of the Year. Women of the Year sa akin, binase ko ito sa tatlong aspekto. Same as men's. Number one, character. Kung maganda ba yung character niya for that year, maganda pa yung naging run niya for that year, kung effective ba yung naging gimmick niya for that year. So, yun ang naging basihan ko. Number one basis ko is the character. Number two, matches. Obvious naman na if hindi natin isasama ang matches, parang naging pointless na rin ang pagpili natin dito. Kung wala namang matches siguro, I don't think na may mag-stand up dito. And number 3 is overall. Promos, shoots, kayfabe, and gimmick-wise, and yung other stuff niya outside of wrestling of their companies. So, yun. Yung naging tatlong basis ko for picking the woman and the wrestler of the year. So, let's start with the woman. Wait lang. So, women's side naman sa akin, it's very rough. Medyo nahirapan ako dito ng konti. Kasi, dami nilang nag-stand out ngayong taon. Biruin mo na there's a lot of wrestlers na nag-stand out ngayong taon. Tessa Blanchard, kung hindi nga lang sumabit si Tessa doon sa I can consider Tessa Blanchard. And then, yung Bayley, Sasha, Asuka, one of the best no doubt this year. Charlotte Flair, Io Shirai, Rhea Ripley, Bianca Belair, kahit sino, even Lacey Evans. Ganda ng gimmick ni Lacey doon, damn it. But, my woman of the year is from WWE. So that's Bayley. Nakikanda din ako. So Bayley, ba't Bayley nga ang pinili ko? Number 1, napakaganda ng run niya. From January until November, even ngayon December, medyo napapangitan na ako. Napakaganda nung run na yun ni Bayley as the SmackDown Women's Champion. As far as I'm concerned, yung pagbibuild nila noong feud niya with Sasha is one of the turning points kung bakit Bayley ang pinili ko as the wrestler of the year. Wala naman nagdududa siguro na bakit pinili mo si Bayley. Sasha is better than Bayley. Bayley is Sasha. Bayley is the worst. No. Nagdududa ako sa inyo kung bakit pinili niyo si Sasha as the wrestler of the year. Kung pinili niyo si Sasha, fine. But Sasha, on the other hand, is nag-stand out lang since July. Hindi po buong taon. So, wala kayong dahilan para si Sasha ang piliin nyo. So, for me, Bayley, siya ang nag-stand out for this year. Respect my decision. End of discussion. So, for the wrestler of the year, again, binase ko nga siya sa character, sa matches, and overall impact sa akin. Ayan, 3 ang pinili ko. May honorable mention din ako. Oh, god damn it. So, sabi ko, una pa lang iniisip ko agad, ang hirap nito. Kasi, hindi ako makapili ng isa lang. Kasi, hindi siya madali eh. Actually, hindi siya madali na desisyon. Pero, sinusubukan ko mag-isipan ng mabuti. Pero, worth it naman, naging desisyon ko. I was trying my best to watch all of their matches pa rin. And, hindi ako nagduda, I think. Hindi ako nagduda sa desisyon ko na yun. So, let's start. So, the wrestler of the year is 3 round. And then, 4 ang pinili ko. Kasi, gulo kasi, nag-stand out talaga sila sa akin lahat eh.
So, binis ko sila doon nga sa tatlong categories plus yung naging impact nila sa akin. So, number 1 on that list is from WWE. That's Drew McIntyre. Alam niyo naman, guys, yung naging run ni Drew McIntyre dito. From the chosen one to the champion one. Parang typical na storyline. Pero, wala, they are just building up Drew McIntyre to the main event scene. And very effective naman. Isang napakalaking factor kaya siya ang pinili ko about this thing. Magaganda yung matches niya on that year. Plus, yung naging run niya from Royal Rumble until yung sa Thunderdome era niya. Ang ganda. Maganda rin yung ano niya. Medyo nagda-downside lang ako ng konti doon sa mga promos niya sa Performance Center. But the rest, superb. Drew McIntyre. And then, let's move on to AEW. Kasi, sabi ko nga, hindi lang isa ang pinili ko. So, for my AEW, that's Jon Moxley. Despite the fact na hindi na si Jon Moxley ang AEW champion ngayon, as per recording, Jon Moxley is one of the best wrestlers of the year. No doubt. Napakahirap na desisyon to. Kaya that's why one of the reasons kung bakit tatlo ang pinili ko is because of this. Maraming magagandang matches si Mox, from Brody Lee to Brian Cage to Eddie Kingston to Kenny Omega. One of the reasons kung ba't pinili ko din si Jon Mox is parang napaka-effective ng role niya and hindi siya nagbabago. Parang if yun ang naging role niya since the day one, yun pa rin ang role niya until now, which is very effective as a wrestler and hindi magbabago yung tingin ng tao sa'yo if hindi mo babaguhin ang trait mo unless you're turning heel. Diba? So, that's one of the reasons kung bakit pinili ko si Jon Moxley. And then, the last name na i-mention ko, it's actually very, dikit lang sa akin ng konti. So, other companies to. So, that's New Japan, ROH, Noah, Impact, and other companies pa. So, itong mga pangalan na to, dalawa to actually. So, nagdidikit-dikit siya sa isip ko but sila yung mga pinili ko. So, number 1 is si Go Shiozaki sa Noah. Shiozaki ba yun? Shiozaki. Basta yun na yun. Si Go Shiozaki. Tangin na talaga nauutal. Ewan ko bakit. Na-miss ko lang siguro. Si Go Shiozaki at si Kenny Omega. Si Tetsuya Naito. Bakit? Don't ask me. Ask their matches and their run on that year. Despite the fact na nanatigil ang New Japan, hindi ibig sabihin nun is pangit ang naging run nila on that year. Tetsuya Naito, especially naman na napapanood ko rin most of his matches. Napaka-effective ng matches niya and yung history niya as the two-time double champ. One of the reasons that's why I've picked him as the wrestler of the year. Si Go naman on the other hand, napaka-solid din ng matches niya. Parang kulang pa ang 3 araw para mapanood mo lahat ng matches niya on that year. Huwag niyong tutulugan to si Go, promise. Isang napakalaking tinikto sa mga promotions pa nagkataon na mag-explore siya sa ibang promotion. Napakalaking tinik niya to, panigurado, sa mga lalamunan nyo. So, yun, si Go Shiozaki at si Tetsuya Naito. Again, I'm going to repeat. That's Drew McIntyre, Jon Moxley, and Tetsuya Naito, si Go Shiozaki. So, if you're asking me na bakit 4,
Pero, pipili ako ng isa. It's very hard. Di siya madali. Pero, pag sa akin, pag overall, I'm going to pick John Moxley pa din. John Moxley is my wrestler of the year. Wala akong duda doon. So, again, bago tayo mag-end dito sa ating Year-End Bash Awards, Year-End Bash event. So, unang-una guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga patuloy na sumusuporta sa podcast since May 21st, 2020. Thank you. Sobrang thank you talaga from the bottom. Napupunta tayo pa konti-konti sa taas. And then yung naging factor natin kung bakit tayo nasama sa rankings last September, Beon, is because of you guys sa Apple Podcast. Salamat sa pagsusuporta nyo, especially sa lahat ng platforms natin na ginagamit for the pod. And na-appreciate ko yung mga suporta nyo, yung mga feedback nyo, yung mga conversations natin sa mga podcast, about the podcast natin. And syempre yung mga segments natin about the podcast. So thank you very much sa inyong lahat. Wrestling man yan o sa mga K-pop man yan, sa mga ones man yan, thank you very much for your support. And kasama ko kayo sa mga dasal ko. Sana matigil na itong mga kalokohan na to. Sa mga kasitan na to. Sana tulungan niyo rin ako sa pagdadasal sa lahat ng gusto natin pagdasal, especially sa mga tao sana mataas na posisyon. Sana maging matino na ang kanilang pag-iisip at hindi na sila maging unstable. Second guys, sa pamilya ko, sa lahat ng sumusuporta sa akin sa pamilya ko, kahit medyo nawawalay ako kahit papaano, kahit wala sila pag meron akong ginagawa ng mga ganito, thank you pa din kasi andyan pa rin sila sa tabi ko kahit sa kabila ng lahat ng mga pangyayari ngayon na COVID nga, they're trying to find jobs or find nandun pa rin sila sa mga magaganda na lang trabaho and they're continuous working for the family, for us, and sa lahat ng mga tao sa kanilang company. So, yun. Thank you pa din sa pamilya ko. And then, most important things, sa lahat ng kaibigan ko, sa mga naging kaibigan ko because of the podcast, thank you very much for the support. Sa lahat ng naging partners ko sa podcast, di ko na kayo isa-isahin. Sa lahat ng mga naging parang natin, sa mga kapodcast natin dyan, sa wrestling community natin, tsaka sa mga podcast na sumusuporta sa podcast, like the Wrestling Podcast, the Geeky Ones, the Wrestling After Work, yung mga iba pang podcast, Kayfabe Cafe, at yung iba pang mga podcast na sumusuporta rin sa mga podcast, yung mga sinusuportahan ko rin podcast, of course. Thank you very much for your support. And lastly, sa mga groups na alam naman natin na sumusuporta rin sa podcast. So, HXC, sa Wrestling Enthusiast Philippines, sa PHC, sa WWE PHC. Despite the fact na sa kabila ng mga problema na kinakaharap natin ngayon, we're trying to do what's best for business and what's best for the podcast. So, that's pretty much it. So, ito muna, announcements na lang muna ako. So, guys, this is my last episode for 2020. I'm going to take a very short break lang, mga 2 weeks, 3 weeks break. And then, babalik tayo ng January, probably. January 16. 16 kasi pinaplano kong date. 16 Thursday yon. And, hindi ko pa alam yung schedule. Basta abangan nyo na lang yung magiging schedule. And sa comeback na yon, pag-uusapan natin ang Royal Rumble. For now, I'm going to stick with my posting sa group natin. Magpa-post pa rin ako sa page, sa group natin. Andyan pa din yung group and yung page. Yung Discord natin is still there. And then, on January 16, babalik tayo sa ride track natin. Pag matino-tino na yung track ko. And then, siguro sa attention to detail, I'm going to release more episodes before the year ends. And on the new year, of course, I'm going to release new episodes then. Then, of course,
malapit na anniversary ng podcast. May 21, 2021. Napakalaking araw nito for the podcast natin. Kaya sana magtagal pa tong podcast na to. Dayon, last na lang. So, ayun, also pala magpapasalamat din muna ako sa PPD, sa Philippine Podcast Directory, sa walang sawang pagsuporta niya sa podcast and sa lahat ng mga podcast natin, sa mga kapodcast natin sa PPD. Maraming salamat sa inyong lahat. And sa ano pa, Podcast PH pala. Yun, thank you din sa mga admin sa Podcast PH, sa mga moderators ng Podcast PH. Maraming salamat sa inyong lahat. So, wrap up na tayo. Tagal ko mag-wrap up po siya. So, follow the podcast on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, sa Anchor, and download the MTG Show Podcast app on the Google Play Store. Also, follow the podcast on Facebook, Twitter, Instagram, facebook.com/The MTG Show Podcast, Twitter and Instagram at The MTG Show Podcast, The MTG Show Pod, rather. And then, our Patreon, pag medyo matino na yung plano ko for Patreon. Patreon is still, di ko muna dinidiscard yung Patreon ko. Patreon.com/TheMTGShowPod. And then, our Discord chat is still right there despite the fact na medyo di na active. And then, pero active pa rin yan active pa din yan. And then, our Facebook group, facebook.com/TheMTGShowPodcast group. And, ayun, my personal accounts, Facebook, Angelo Pinera 2. And then, Twitter, Instagram, AG Pinera. Yun lang naman. So, see you on January for the longer episodes. Attention to detail, di tayo titigil sa attention to detail. And, yun. So, that's it for the Year-End Bash Awards and the Year-End Bash Special. See you on January. Merry Christmas, Happy New Year. Stay safe, stay reso. Good night. Mwah. Good night. Bang. See you next year. Thank you.